Magandang araw mga kabayan. Ito si Nurse Tatalino. Ang topic natin ngayon ay patungkol sa heat stroke. Dahil sa sobrang init ngayon ng kapaligiran o ng ating bansa, dapat natin malaman kung ano mga treatment, prevention at sintomas ng heat stroke. Kasi ito ay lubhang napakadelikado, kaya kailangan alam natin kung paano natin iwasan at ituturo ko sa inyo ang mga pamamaraan. So una, ano ba yung heat stroke? Heat stroke is a condition caused by your body overheating, usually as a result of prolonged exposure to or physical exertion in high temperature. So kapag ikaw pala ay na-expose o na lalagay sa sobrang init, kasi hindi may iwasan, lumalabas tayo ng bahay, sa pagpasok, meron tayong mga activity, dapat alam natin kung paano ito iwasan. So, unang-una, meron tayong tinatawag na bad sunlight. Itong bad sunlight na to ay nagsisimula sa around 10 o'clock ng umaga hanggang 3 p.m. o alas 3 ng hapon. So, sa ganitong mga oras, dapat ito ay iwasan o wag tayong lumabas kung kinakailangan. At kung tayo man ay lalabas sa mga ganitong oras, tinatawag lang bad sunlight from 10 a.m. to 3 p.m., siguraduhin natin na tayo ay rehydrated. Ano ba ibig sabihin ng rehydrated? Dapat tayo ay uminom ng maraming tubig, tapos uminom tayo ng mga electrolytes, mga Gatorade, mga power drinks, para tayo ay ma-refresh. So kung wala namang mga ganong mga pamamaraan, pwede tayo ng ice buko, ice candy, yan, na yun, makakatulong sa atin na maiwasan ang heat stroke o maibsan ang sobrang init ng katawan. Ano pa, ang mga sintomas ng heat stroke ay aking babanggitin. Core body temperature above 105 Fahrenheit. Dizziness and lightheadedness, ibig sabihin, nahihilo ka at sumasakit ng iyong ulo. Muscle weakness or cramps. So, nanghihina ang iyong muscle, nanghihina ka, nagkakaroon ka ng cramps o tinatawag na parang mga pulikat. Rapid heartbeat, which may be strong or weak. Yun, mabilis daw ang tibok ng puso. Kasi nga, ito ang cause ng heat stroke, kakaroon ka ng convulsion, yan, or seizure. So, behavioral changes such as confusion, disorientation, or staggering. So, siyempre nga, kapag sobrang init, ikaw ay irritable, naaalibad-barang ka, yan, hindi ka mapakali, yan po yung mga sintomas nun. Ano pa ba? Absence of sweating. So, wala ka nang pawis na halos na mailabas kasi nga sa sobrang init, yun. So, sa tagal mo sa labas, natutuyuan ka na. So, throbbing headache, sobrang sakit ng ulo. Hot, red, and dry skin. Yun, namumula ng ating balat at ito ay dry. Unconsciousness, parang wala ka na sa sarili. Yan. As nausea or vomiting. Tinatawag ito na ikaw ay naduduwal o nasusuka. Fainting, pagkahilo o pagkahimatay. Seizures, yun yung ikaw ay magkakaroon ka ng chillings, natawag na parang convulsion na rin, seizures, convulsion na rin eh. Prerequisite yan eh. Tapos rapid, shallow breathing. Yan. So, paano ba ito may iwasan? So, unang-una nga, pag lumabas ka sa labas, kailangan siguraduhin mo ikaw ay hydrated, may dala kang payong, may dala kang sombrero, magsuot tayo. Tapos, kailangan yung damit natin, yung mga cool, like ito, nakaputi ka, nakasando. Iwasan po natin gumamit o magsuot ng mga damit na makakapal. As long as na kailangan natin manipis lang, kung sa mga office work, yung mga slacks, huwag na po tayong gumamit ng mga blazers or jacket. So, yun po. So, inom na maraming tubig. Yun. So, fan air over the patient while wetting his or his skin with water from sponge or garden hose. So, eto na, iano ko na sa inyo yung first aid sa heat stroke. So, kapag na-heat stroke isang tao, kailangan may open air, yung electric fan, iaano sa kanya, itututok. Huwag naman masyadong malapit, kailangan may konting distance para ma-accumulate yung air. Then, apply ice pack to the patient armpit, groin, neck, and back.
So, kapag nahilo na nga po yung isang tao o nag-faint, so kailangan natin ice pack. Kahit yung ano lang, simpleng ice tubig o kung merong ice pack sa bahay na naka-ready sa ref or freezer. So, lagay sa batok, ilalim ng kilikili, sa chest, or sa bandang singit. Para malower yung body temperature. Kasi nga, di ba, ano kayo, hyperthermia. Sobrang taas ng temperature ng body mo. So, pag meron tayo mga cooling agent, kagaya ng ice pack, medyo magdi-decrease yan eh. From hyperthermia, magiging hypothermia. Yan. Immerse the patient in a shower or tub of cool water on ice bath. Hanggat maaari, kapag nahihilo ka na, kung may chance naman na ikaw ay nasa bahay, pumunta ka sa shower area. Ikaw ay maligo. Importante yun, na ikaw ay mag-shower. Hanggat maaari nga, 3 times a day, sa umaga, tapos sa tanghali, kasi bago matulog kasi nga sobrang init. So, doon na lang po tayo babawi sa pagligo. Kasi tayo naman ay mayaman sa tubig. Hindi lang po ihap ang tubig sa ating bansa. So, have the person drink cool water if or she is able. So, kailangan natin ng malamig na tubig, soft drinks kung may budget, mga kalamansi juice, lemon juice, as long as na talagang malamig siya, para tayo ay ma-replenish. So, iwasan natin pag-inom ng alcohol o ng alak kasi nagkakos po ito ng body heat o init ang ating katawan. So, pag nag-take ka ng alcohol, so, ang tendency, init na nga, tapos mainit pa ang katawan mo. So, possible na ikaw ay magka-heat stroke. Kaya yung mga lasinggero sa atin ay delikado na sila ay tamaan ng heat stroke. So, sana po meron tayong natutunan sa aking kaunting paliwanag. Ito po si Nas Tatalino, kasama po sa inyong kalusugan. Hanggang sa susunod po, salamat.